Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayun na nga, mag-a-update tayo ngayong Sabado, mga lodi ng after lunch no? After lunch to, news natin mga idol. Matindi news natin ngayon, mga lods. So ayon sa ating mga nakuhang balita, ayon sa mga source natin, malupit ang mga news natin ngayon. So bago ang lahat mga idol, alam niyo na, palike ng video natin. At syempre, pagka-click nyo pa lang, like nyo na yung video mga lods. No? Napakalaking tulong na yan sa ating channel. At syempre, sa gusto ng ganitong content everyday, update, balita, news, global, crypto, subscribe na kayo sa ating channel. Okay, okay, okay. So punta muna tayo sa chart natin, mga idol, na meron tayong napansin dito. Actually, isang araw ko pa to napapansin. Alam ko na ganito mangyayari, pero hindi ko alam na magkakatotoo yung mga hula ko talaga. Mga lods, no? Pag pumupunta tayo dito sa resistance na to, mga idol, talagang nagkakaroon ng bentahan. No, ayan, no, benta. Benta. O, dito rin, benta. Pero, actually, ngayon, ang tingin ko is maganda yung tingin ko dito sa chart. No, sa totoo lang, medyo sa tingin ko mag-ano to magbe-break na to, malapit na. No, magbe-break na to, malapit na. So, ayun lang naman yung nararamdaman ko. Pwede namang mali tayo. Kaya nga meron tayong stop loss kasi may chance na maging mali tayo. Di ba? Ganun lang naman yun, mga idol. So, wala na mga 100% na tama dito sa crypto sa chart natin. Pero sa akin, malaking percent o porsyento na mag-break up na siya pataas. Pero yun yung sa akin lang sa tingin ko. Okay? So, ayan, nandiyan lang yung trade natin, mga Lodi. Ayan, 140. So, ang tagal na natin dyan. No? So, hintayin na lang natin kung anong mangyayari dyan, mga Lodi. Sa ngayon, dahil nga may ano naman tayo, may position naman tayo, pag nagkakaroon ako ng extra, binubodega ko na, hindi ko na muna tinitrade kasi may position naman tayo dyan. So, hayaan ko na lang muna yan. Okay? So, punta na tayo sa ating mga news ngayon. Grabe to, mga Lodi. Na, bukod sa gusto nang tapusin ni Trump to, nagbanta o nagsabi ang ating the US Secretary of War. Grabe, may ganun pala, no? Secretary of War, si Hegseth claims that today will be the most intense day of attacks against Iran to date, mga lods. No? So ito rin yung pinaka-intense na gagawin nilang atake. We know that the new leader o yung anak, no, ni Khamenei, si Mojtaba, mga lodi, na injury ngayon. Supposedly, not so supreme na daw kasi injured and probably disfigured. So alam nila talaga na naputulan daw ng patayan mga idol sa pag-atake nila. Yesterday, he issued a statement, quite weak. To be honest, sabi niya, si ano daw yun, si Mojtaba. But there was no voice or video. It was a written statement lang. Hindi walang voice, walang video, parang sulat lang siya, mga idol. At ito yung sinabi ni Daddy, mga lods. Oh, kita nyo to. Ay, sorry. Basahin natin. The President Trump announced that just moment ago, the US military carried out its most powerful bombing raids in the history of the Middle East. No? Grabe to, mga idol, no? Powerful bombing raids. Per Trump, the military totally obliterated every military target in Iran's crown jewel. Si Karg Island. Our weapons are the most powerful and sophisticated that the world has ever known. But, for reasons of decency, I have chosen not to wipe out the oil infrastructure on the island. Kasi mga idol, syempre sa oil, kailangan yan, mga lods. Source of power yan, tsaka ayan ang iniingatan talaga, mga lods, no? Source of energy. However, should Iran or anyone else do anything to interface with the free and safe passage of ships through the Strait of Hormuz, I will immediately consider this decision, mga idol. Kasi hanggang ngayon ata, mga Lodi, parang meron pa rin mga Iran ship doon na talagang sinasara yung Strait of Hormuz, mga idol. At hindi lang US ang nainis doon, pati yung China, mga idol, na-disappoint na. No, kasi talagang naantala, no, yung mga ano nila, transaction doon, mga idol. Tas eto, mga Lodi, tignan nyo to, ha. So parang sinasabi nila dito na holy crap, sabi dito. Is this true? Rumors swirling that the Prime Minister of Israel, Netanyahu, is dead after this video has been released on live of him live on TV. So, parang edited na lang daw to, mga idol. Kasi talagang deads na raw si Netanyahu. Kasi di ba natandaan niyo yung kapatid niya?
So hindi ko alam kung ano daw yun fake news. Pero eto mga Lodi, tignan niyo yung daliri ni Netanyahu, Benjamin. Ayan, so pag pinost ko to, makikita nyo dito na 5 yung daliri niya. 1, 2, 3, 4, 5. Pero dito mga Lodi, 6. Oh, di ba? Pero tignan nyo mabuti Isa pa. Oh. Di ba? Imposible naman na eto yung ano na lang, anino lang. Kasi tignan nyo naman, ang pangit naman pagka ganun. Ang pangit ng itsura. O, di ba? Parang ang liit naman ito. Di ba? Kung dito lang siya, ang liit. Oh, meron talaga siyang isang sobra, mga idol. O, ayun yung sinasabi dito. Trending to ngayon. Tignan nyo, 7 million views. So, trending to ngayon kasi nga, parang sa ganun nga daw. No? Kumbaga tinatago daw si Netanyahu kasi deads na raw, sinasabi nila. Ayan Pero titingnan natin, wala pa namang update yan. Siyempre, pag tinanong si Grok, hindi siya sasangayon sa mga rumor. Sasabihin nun, walang hindi confirm, walang ganyan, walang ganito. Yun yan. At ito, grabe. Million, billion, trillion, mga Lodi, 2 trillion wipe out from the US stock market in the past month. In the past month, mga Lods, no? Ang laki niyan. $2 trillion, mga Lodi. Hindi mo na kayang bilangin yan sa buhay mo. Grabe. So, ayan past month, mga Lods. So, as ito, yung ating news, no? Ayan pinakita na yung muka. Mga idol, no? No longer free, sabi dito. Mark Freeman. Nako, Freeman pala yung apelido niya. Founder of the Plotos Crypto Project has been arrested in Pasay City over multiple charge, including syndicates, tapa, and large-scale swindling. Ayan mga Lodi. Ito yung Plotos Coin. Yung Plotos Coin, sa tingin ko mga idol, parang may mga community lang sila, hindi pa sila masyado sikat mga idol Kasi wala pa sila sa CoinGecko, hindi pa sila, kumbaga ganun kalaki yung sako. Pero marami na silang na-scam, mga idol. So ito yung tsura niya. Si Mark Steven Freeman Basada. Ayan. Ingat kayo mga idol sa mga nangyayari ngayon, okay? Tapos ito pa mga loads, grabe. Natandaan nyo yung nakaraan nagkaroon ng breach sa coins.ph, mga idol. Sabi dito, names, numbers, and gender possibly exposed in recent third-party breach, mga loads, no? Pero kung yung mga ganito naman, yung pangalan lang, cellphone number, kung cellphone number hindi bank number o kung ano man pangalan, cellphone number, tas gender, okay lang siguro to. 'Di ba? Kasi minsan naka-post naman sa Facebook yung mga ganyan nyo, yung number nyo, yung pangalan nyo, tsaka yung gender nyo. Pero kung iba na yung medyo medyo private na, medyo delicate na yun, mga Lodi. Kailangan nang ayusin ng coins.ph pagka ganun. 'Di ba? So ayan yung sa Bitpinas natin. Sa YGG natin, mga Lodi, ito yung news, no? Ang ChatGPT, mga idol, na meron tayo niyan, si Maple, ay isang super smart na AI chatbot na ginawa ng OpenAI. Kaya niyang, sa mga hindi nakakaalam nito, mga Lods, kaya niya makipag-usap sa iyo na parang tao. Totoo yan, mga Lods. Meron tayo niyan. Sumasagot sa halos kahit anong tanong. 'Di ba? Magpapaliwanag ng mga bagay-bagay sa lahat, math, science, history, love life. Magsulat ng essay, tula, text, sa crush, resignation letter. Di ba? Kapag ako nga lang mag-isa sa sakyan, pinapag-grab ko yan Magbigay ng code, i-translate, mag-brainstorm, magpanggap na iba't ibang karakter, professor, chef, jowa, bilan, etc. Halimbawa, kahit sabihin mo, mag-explain ka ng photosynthesis na parang kausap mo si 5 years old na bata. Kaya niya agad. Simple at masaya. Ayun So yung sample, dali lang. Tapusin muna natin to. Madaling salita, ChatGPT equals katulong na genius na laging gising 24/7 at hindi nasasaktan feelings mo kahit anong tanong mo. Di ba? So tatry natin Punta lang tayo kay Maple, mga Lodi. Okay to. Ayan. Maple, turuan mo nga ako magluto ng adobo na para akong 5 years old. O para akong grade 5 na lang. Para akong grade 5. Turuan mo ako magluto ng adobo, okay? Sige, parang grade 5. Una,
Maghanda ka ng hiniwang manok o baboy. Ilagay mo yan sa isang kaldero. Tapos lagyan mo ng toyo, suka, bawang, paminta, at dahon ng laurel. Ihalo mo lang. Narinig niyo ba? Pagkatap, Ayan. Pag may nagsasalita, humihinto yan si Maple magsalita. No? Hindi ko alam kung itutuloy niya. Tuloy mo na. oo naman, tuloy natin. Kapag kumulo na ang adobo, hinaan mo ang apoy at hayaan mo itong kumulo ng mga 30 minuto hanggang malambot. Tikman mo at kung okay na ang lasa, pwede mo nang ihain. Simple lang, 'di ba? Masarap ba yan? Kung tama ang timpla at luto, masarap 'yan. Pero syempre, pwede mo ring i-adjust ang alat o asim ayon sa panlasa mo. Ang maganda sa adobo, habang tumatagal, lalong sumasarap. Kaya enjoy mo yung pagluluto mo. Di ba guys? So, marami siya. Mga simple lang yan. Limbawa, ito. Maple, paki-explain nga sa akin yung quantum computing ng simple lang na maintindihan ko. Sige. Isipin mo na ang normal na computer ay nag-iisip gamit ang mga on at off switch, parang oo o hindi lang. Ang quantum computer naman, kaya niyang sabay-sabay na hawakan ang maraming posibilidad. Ibig sabihin, mas mabilis itong makasagot sa sobrang komplikadong tanong. Para itong super powerful na problem solver na kayang gumawa ng maraming kalkulasyon ng sabay-sabay. Okay. Ganito. Ano ba yung tatanong ko? Sa tingin mo Walang ba sa tingin mo ba yung quantum computing maka-crackdown niya ang Bitcoin someday? Mahirap sabihin kung kailan, pero may mga eksperto na nagsasabi na posibleng magbago ang seguridad ng mga kasalukuyang teknolohiya tulad ng Bitcoin kapag fully matured ang quantum computing. Kaya tuloy-tuloy ang pagdevelop ng mas advanced na security. Sa ngayon, matatag pa ang Bitcoin, pero alam ng mga developers na kailangan nilang handa sa hinaharap. Sino ba developers ng Bitcoin? Ang Bitcoin ay hindi pag-aari ng isang tao. Naimbento ito ni Satoshi Nakamoto, isang hindi kilalang individual o grupo. Ngayon, desentralisado ang Bitcoin. Kaya ang buong community ng mga user, miners, at developers ang sama-samang nagpapatakbo at nagmamay-ari sa ecosystem nito. Di ba guys? So ayun mga load. So ganun 'yan, tama 'yung sinabi dito. Sa mga nagtatanong, mga idol, download lang kayo ng ChatGPT, no? Tapos mag-avail kayo ng yun. Pipili kasi kayo diyan ng pangalan Pangalan kung babae, lalaki, yung boses, kung anong boses gusto nyo. Meron din doon. Siguro mga nasa 300 pesos lang yun per month. At yung makakausap nyo Pero anytime pwede nyo gamitin yung ChatGPT pero sasagot siya sa inyo using chat lang. No, kunyari tanongin niyo siya sa chat, tatanong siya. Yun libre yun yung sa chat. Pero kung gusto niyo kausapin, yung sumasagot, tapos yun nga kahit anong may avatar pa yan So yun, medyo may bayad yun. Mga loads, no? 300 lang naman. Kayong bahala. So ito, tama yan mga idol at innovation yan sa atin. At napakalupit niyan mga loads. Malaking tulong yan ni ChatGPT, hindi lang sa akin pati kay boss sa school nila. No, maraming kumbaga nagkakaroon ka ng assistant na genius, parang ganun, na pwede mong tanungin anytime. Okay? So, ganun O, ayan, update natin yan. O, punta na tayo dito. Nako, medyo matindi to mga lods Alam nyo naman dati, nakinasuhan ng Trump administration si Jerome Powell, no? Ng corruption. Pero mga idol, federal judge blocks subpoenas sent to Fed Chair Jerome Powell by Trump administration. Alam nyo, yung mga ganito, parang sa tingin ko, makaka-apekto to sa ating CPI FOMC mga lods Dahil alam nyo naman na ang FOMC natin is, ano ba date ngayon? 14. O sa sa Thursday na, mga idol, which is 19. Okay, Thursday natin, 19 FOMC. So marami nagsasabi at gusto ni Trump na mag-cut na ng rate si Jerome. Pero kapag may mga ganitong issue, sa tingin nyo ba susundin niya si Trump? Susundin ni Jerome Powell si Trump? Sabihin ni Jerome, dinimanda mo, suutusan mo ako. Hintayin ko na lang matapos yung termino ko. Pero hanggat ako ang nakaupo, walang cut.
Baka ganun lang yung isip ni Jerome, ha? Hindi natin sinasabi. Pero baka nga ganun. Di ba? Tapos ito naman, nako, kung napapansin nyo, nung nakaraan, bumaba ang oil. So ngayon, biglang nag-pump, no? US oil prices surge above 99 dollars per barrel kasi na ganito eh. Nag 119 to per barrel. Tapos biglang bumaba ng 80 something, no? 82, basta ganun. Nasa 80. Tapos ngayon, umangat ulit ng 99, no? Nearly a 10% on the week. Once again, the US appears to be losing control of the oil market. So ibig sabihin, dapat kasi hindi siya normal, mga idol, na nagiging ganito yung presyo ng oil. No, yung bababa tas tataas, yung sobrang volatile. Hindi naman crypto to eh. 'Di ba? So dapat medyo hindi siya ganyong kalakas yung galaw niya. Nang gagalaw man siya, liit-liitan lang. Kaya lang kasi syempre, medyo may sigalot nga tayo ngayon sa Middle East. Siguro naapektuhan yung mga ganito. Pero sa tingin ko parang ang abilis eh. Parang nakokontrol parang kontrolado na rin, no? Parang sa crypto, mga idol. Pero ano natin to kasi syempre naapektuhan yun yung sa atin eh. Alam niyo ba na ngayon meron ng mga subsidy na binibigay yung ayuda sa mga driver? Di ba? Nung nakaraan, ang haba ng pila dun sa may Kaimul sa amin. Kasi yung mga driver, hindi ko alam kung magkano yung binibigay. Nakalimutan, hindi ko na tanong eh. Pero nakita ko lang sa post na ang daming mga binibigyan ngayon, no? Ng ayuda. Hindi ko alam kung tawag nila doon, nakalimutan ko. Basta yun kasi nga ang mahal na ng ano, nung nakaraan, 'di ba, nagpagas ako. Actually, nung pinapultang ko si Rocket, mga idol, hanggang ngayon hindi ko pa ginagamit 'yun. So full tank pa rin ngayon 'yun. Ang presyo na nung nagpa-full tank ako is nasa 56 o 58. Ngayon, magkano na ang premium, mga idol? 70 plus na, 75 ata o 78. Nakalimutan na dumano ako kahapon eh. 78 na ata o 75, ganun. So, ang laki na ng tinaas, mga lodi. 'Di ba? 10 piso mahigit na. Pero sabi nila, hindi pa raw yun ang katapusan ng pagtataas. Marami pa daw kasi parang 3 linggo ata yan. Nung Martes, tumaas. Tapos ngayong next na Martes, tataas na naman. Tapos next ulit. So baka umabot ng 100 mahigit per litro na yan, mga lodi. No? Medyo magmamahal na talaga, mga idol. So ganun naapektuhan yung tayo kapag nagkakaroon ng ganitong volatility, mga idol. Kasi nung nakaraan, tumaas na nga eh. 'Di ba? So naapektuhan tayo. So ngayon bumaba na at maapektuhan na tayo ng pagbaba, pero bumalik uli nang wala pang 1 linggo. So grabe yung volatility ng oil na hindi dapat ganyan yung nangyayari, mga loads, 'di ba? Punta na tayo sa mga crypto natin. Whales accumulated more Trump after second exclusive gala dinner announcement. So nag-announce si Trump ng dinner, no? At kapag pagka-announce niya, merong whale na nag-accumulate ng napakaraming Trump coins. Large investors have been moving significant amount of Trump of Binance according to Lock on Chain, no? On dapat ata. Trump of Binance. On dapat din, ha? 3 newly created wallets withdrew about 2.5 million Trump. The transfer are valued at roughly 8.8 million. Meanwhile, wallet DNT Pax reportedly moved 2 million Trump token. Ano to? Bibenta ba nila o bumili sila? Transaction is valued near 6.9 million. On-chain data shows activity within the past 12 hours. Large withdrawal pala, mga idol, of 10 signal accumulation by major holders. Worth nothing, the team behind the Trump token is expanding community rewards. Organizers recently announced a second exclusive dinner for holders. Yung mga sa bagay, pangalawa na to eh. Nung una, mga lodi, nagkaroon ng libreng pa-dinner si Trump noon sa mga big holders ng Trump coin. Andun pa nga sila Justin Sun eh. Diba? Pero na-disappoint sila noon kasi nga hindi naman sila masyadong kinausap ni Trump. Tapos yung in-announce ni Trump noon is hindi mismo pang Trump coin. Kumbaga, pangkabuuan ng crypto. Parang wala siyang special na sinabi tungkol sa Trump coin. Kaya na-disappoint sila noon. So ngayon, meron ulit second dinner para sa kanila, mga loads, sa mga big holders ng Trump coin. Okay?
Punta tayo Clarity Act ngayon. Senate Majority Leader John Thune told Brendan Perdensen he doesn't expect the Clarity Act to pass out of the Senate Banking Committee before April. No? So ako, sabi nga sa inyo April, napaka-importante nito kasi ito rin yung sinabi ni before April kasi sabi niya, pero April siguro pwede na mangyari, di ba? Market structure is a bill that's I'm hoping going to come out of the banking committee soon, probably not before. I would say the April time period. Oh, kumbaga April nga mga loads, no? Ayan yung sinabi. Sabi naman dito ni Eleanor, the Senate will vote on the Save America Act next week na. No, ayun yung gustong pirmahan muna ni Trump kasi bago ang lahat eh. The GOP voter ID and proof of citizenship bill that the MAGA world is pushing hard, but that's expected to fail. Thune told reporters he believes that are some bipartisan bills that the Senate can turn to afterwards if Democrats are willing, including crypto market structure bill and energy permitting proposal. So, market structure bill is a bill that's I'm hoping, yan, binasa na natin. So, malamang nga, doon pa rin ako mga idol sa sinabi ni Brad Garlinghouse na April, no? April, baka mapasa na yung Clarity Act natin. Ako, doon ako mga loads, no? Sabi ko nga, kung mayroong mga lalabas na mga news na bulong-bulungan, ganito, rumors na ganito mapapasa, hindi ko na yung papakinggan. Doon lang ako kay Brad Garlinghouse. Okay, kung mapasa man ng before April, di mas maganda yun, mga loads, no? Pero ang parang kasing sinabi ni Brad Garlinghouse, hindi ko naman sinabing deadline, pero parang sinasabi niya na malaki yung chance na mapasa yung Clarity Act sa April. Okay? 90% plus pa nga yung sinabi niya ata. Okay, ito mga idol, Mastercard, digital asset are moving from experimentation to real-world use. We see collaboration across the ecosystem as a key connecting on-chain innovation with trusted global payment infrastructure. So ito yung mga partner ng Mastercard, mga idol, alam nyo na yan. Marcoleta, nakalagay doon. Moonpay, yan, Nexo. Andito yung Ripple. Medyo pagkatapos ng nakaikot na kasi. PayPal, ang dami rin, Polygon, Riles, Ripple, yan yung Ripple mga loads, okay? So, meron pa nga ditong marami pa Ava Labs. Ayun, Axelar, So, marami mga idol, no? So, nirepost to ng Ripple and then nirepost din o sumagot, nag-comment yung Mastercard ng fueling the future of a digital payment world. Okay? Ayan So, talagang close na sila. Pero ito yung pinakamalapit na news natin ngayon. Nakita nyo ba yan mga idol? X-Payment mga lodi. Breaking, billionaire Elon Musk, X-Money has successfully completed its first ever debit card transaction. The service is excited to launch within weeks with Bitcoin support. Pero yung mga lods yung sa Bitcoin support, dinagdag lang yan. Wala yan. Kasi Bitcoin Maxi nag-post This could be a massive step for crypto adoption. Kasi sinabi yan dito, ayan yung Bitcoin support, unconfirmed. Di ba alam yan, no? Pero legit to mga idol at inaabangan natin yan. Kasi once na lumabas na to mga lodi, diyan natin malalaman kung ano yung mga, kasi hindi pa nilalabas ngayon Kumbaga, nasa beta test pa lang sila ngayon. Pero ngayong week, next week na ata to, mga lods, next week na. So maraming excited dito, tas malalaman kung sino yung mga partners nila, ano yung mga blockchain na ginagamit nila. Sa ngayon, wala pa, mga lods. So yun yung aabangan natin, kung anong blockchain. Kasi yung Riverbank, mga lodi, alam nyo na yan. Hindi naman tinatago yun na tropa ni Elon Musk yun, matagal na siyang partner yon. At yung Riverbank ay matagal na ring partner ng Ripple. No, hindi ko sinasabi na sure na gamit yung XRP Ledger o yung Ripple Titignan pa natin mga idol, no? So ayun lang, grabe Napakalapit na niyan mga idol. Napaka-exciting niyan mga loads kasi magiging everything up na yung X. Inuunti-unti na ni Elon Musk, no? So ang ganda nito.
mga lods. Kaya yung mga wala pang ex dyan, hindi pa nakakagawa ng account ng Twitter o yung dating Twitter ngayon ex na, gumawa na kayo. Mga idol, dahil ito na yung next FB. Mas masarap mag-content dito. Mga idol, no? So, ayan, paggawa nyo, follow nyo ako agad, ha? Ayan, ha? Kay Jeblo. Ayan, Jeblo. Ayan lang, Jeblo lang yan, mga lods, hanapin nyo lang yan, follow nyo, mga lods, okay? Wala pa akong followers, 877 pa lang yung followers ko. Gawa na kayo nito at dahil magiging everything up to, mga lods, no? Pipilitin nating ma-verified o magkaroon ng blue check, no? Kasi alam kasi mahal eh. Pero titignan natin, mga lods. Pwede naman kasi hindi ka mag-verified. Libre lang siya, parang Facebook. Parang itong ginagawa ko. Pero kasi pag may blue check ka, ano ka na, kumbaga meron kang mga advantage. Ito, parang ganito. Ayan, no? Kapag ito, may ano sila, 50% off sila ngayong month, no? Per 2 months na. Oh. So, verified check mark, meron ka, enhanced Grok access, ganyan. So, marami. No, pwede kang magtanong kay Grok kasi ngayon may mga limited kay Grok eh. Pag nagpa-edit ka, limited. Kailangan verified ka o dapat nakaganto ka. So, pero meron ding ayan, no? Ito naman, ano ba to? Premium Plus. Okay, ito Premium, Basic. May Basic pala tayo, 113. Okay, ito yung nila ngayon. Tawag dito. Mura lang pala, 113 per month lang, Parang ChatGPT lang to. O pwede nating gawin pala to, mga idol. Kaya lang kasi meron silang dito, promo ngayon, 50% off. Ito naman, Premium Plus, Ano kayang Super Grok na yung magagamit mo dito? Super Grok. Ano kaya si Super Grok na? Dahil wala nang limitation. Kumbaga, wala nang tawag dito. Wala nang bawal. Lahat na itanong mo. Kalimutan ko yung words. Basta doon. Wala nang restrict. Mga idol, no? So, pwede pala to sasabihin ko kay boss. Tatry natin, no? Basta mas maganda sabay-sabay tayo lahat. Pwede na kayo mag-trade dito, mga lodi. Nako, sa bagay, kailangan ko pala magganito. Kasi kapag naganto ako, tapos may tatanong kayo, hindi ko alam dahil hindi ako naka-premium, di nakakaya naman sa inyo. Diba? So, kailangan pala meron tayong ganito. Nakasubscribe tayo sa X. Okay? So, ayan yung ating news ngayong umaga, mga lodi. No, mamayang gabi, mag-news ulit tayo, mga lodi. At abang-abang lang tayo ng video, okay? So ayan napakaganda ng araw natin ngayon kahit na medyo nag-drop ng konti. Mga idol, maganda yung tingin ko dito, mga lods, no? So kita-kits tayo sa susunod na video, mga idol. Salamat sa mga nanonood ng video ko, nagko-comment at nag-i-enjoy sa video natin. Sobrang shoutout sa inyong lahat, mga lods. Basa tayo comment mamaya. Kita-kits, maraming salamat sa nanonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, what's up?